Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat from OFW Guides. At ngayon ang topic natin is isa sa benefits dito sa Czech Republic. Actually, natakal ko na to sa iba kong video pero hindi siya talaga naka-literal na binigyan ko ng pansin or video itself. So, ngayon, pag-usapan natin siya na siya lang talaga yung topic. So, ano ba to? Ito po ay tungkol sa leave dito sa Czech Republic. Yung leave na binabanggit ko sa iba kong mga videos na 25 or 20 days na leave pero with pay. So, ito yung pag-usapan natin ngayon ha. So, bibigyan ko lang kayo guys ng konting idea or konting background about dito sa Czech Republic. Dito po sa Czech Republic, mahalaga ang family. So, family first sila dito. Kahit sa mga schedule, so meron talaga silang rest day every week. So, kung Monday to Friday ang pasok mo, pagdating ng Saturday and Sunday, talagang wala kang pasok. So, it's up to you kung gusto mo mag-overtime. Pero, hindi siya compulsory, kagaya dyan sa atin sa Pilipinas. Second, kapag ang schedule mo naman is 12 hours, tapos, ang pasok mo is 2-2, kung tawagin. Ito yung long and short weekend. Or in short is 15 days lang sa loob ng isang buwan ka papasok. Meron ka pa ring rest day. So, imagine niyo na sa loob ng isang buwan is 15 days ka lang papasok. So, alternation na, hindi yung dire-diretsong 15 days or dire-diretsong pahinga. Hindi po ganun. For example, 2 days ngayon papasok, tapos the next day is 2 days naman na off. So, talagang mahalaga sa kanila dito ang leave or ang family. So, ngayon, kaya ko napili itong topic na to kasi nakalib po ako ngayon or ang tinatawag natin siyang Dobolena dito sa Czech Republic. So, ang Dobolena is bakasyon in Tagalog. So, nakabakasyon po ako from July 22 hanggang August 4. So, ganun siya kahaba yung bakasyon ko ngayong mid-year. So, dito na natin ipapasok yung tackle natin. So, ito bang bakasyon na to is with pay? Yes, with pay po ito. Sa mga company kasi dito is nagbibigay sila ng 20 or 25 days na with pay sa kada taon sa bawat empleyado. So, isa po ako sa naka-benefits nun na may bayad kapag meron akong leave. So, saan mo to pwedeng gamitin or ano yung mga pwede mong paggamitan nito? So, for example, ayaw mong gumamit ng sick leave, gusto mong magpahinga. For example lang, Monday to Friday pasok mo, gusto mong magpahinga ng Monday para Saturday, Sunday, and Monday, nakapahinga ka. So, yung Monday, gagamitan mo siya ng Dobolena or ang bakasyon, kung tawagin. So, ililive mo siya, pero pag inilive mo siya, may bayad po ang leave na yon. So, sabi ko nga sa inyo, sa loob ng isang taon, meron kang 25 days na leave na may bayad. So, in total of 25 yun ha, guys, simula January hanggang December. Example, ngayong July 22, makakagamit ako ng 7 leave. So, in short, 7 pa lang ang nababawas ko doon sa aking 25 leave. Kasi meron akong 25 leave. Hindi pa naman ako nag-absent ng mga nakaraan from January hanggang ngayong July. So, simula ngayong July 22 hanggang August 4, I think meron akong 7 na magagamit. So, sa 7 ko na magagamit na yun po, ay may bayad ako or babayaran nila ako. Paano ang bayad dito? So, kagaya rin ba to ng sick leave na 60% or 80% lang? No. Hindi po. Ang bayad nila dito is halos 100% ng iyong per day. So, minsan nga mas malaki pa sa per day mo eh. Kung, for example, ang per day mo is 1,700 or 1,500. So, minsan pumapalo siya ng 2,000 hanggang 2,500 crowns ang bayad nila per day na naka-Dobolena ka or nakabakasyon ka. Example, gumamit na ako ngayong July ng 7. Diba? 7 na. Ngayon, hindi ko ulit siya nagamit.
hanggang pagdating ng December. Ngayon, pagdating namin ng December, meron po kaming last year vacation ulit. So, mid-year and tsaka yung end-year na vacation. So, sa end-year naming vacation, kadalasan po is December 22 hanggang January 4 siya. Or mga January 2, ganun. Sabihin na lang natin na simula December 22 hanggang December 31, kunwari, is makagamit ako ng 4 or 5. Kunwari lang yun makagamit ako ng 4 or 5. Kung ngayon is nakagamit ako ng 7, and then sa end year, nakagamit ako ng 5, so a total of 12. Sa aking 25 days leave, is meron pa siyang natitira na 13 days. Tama ba ako? Ngayon, ang tanong dito, babayaran ba nila ako doon sa natitira sa akin na 13 days na leave kung hindi ko siya magamit? No, kailangan nyo po siyang magamit. Pero, what if hindi ko nga siya nagamit within this year? What if nga, hindi ba siya converted into money? Hindi po siya converted into money. Pero meron ang company na allotted time, for example, next year hanggang March ko siya pwedeng gamitin. That means na yung 13 or yung 12 days na natitira sa akin is kailangan ko siya magamit ng hanggang March. What if hindi ko pa rin siya magamit? Kasi hindi ako pala absent, ganun. So, mabuvoid na po siya. So, mababaliwala siya. Sayang yung iyong 25 days na leave kung hindi mo siya magagamit lahat. What if naman gusto kong umuwi ng Pilipinas? For example, tapos gusto ko na, halimbawa, uuwi ako ng Pilipinas, tapos 30 days ang ililive ko. So, pwede rin po yun, naka 30 days ang leave ko. Or naka 30 days akong uwi, tapos sila na yung, kung magamit ko lahat yung 25 days leave ko, so yun po ay bayad. Uwi ako ng Pilipinas, nabayad siya. Okay? Paano naman kung lumampas ako sa 25 days na leave ko sa pag-uwi ko ng Pilipinas? For example lang, lumampas ako ng 25 days na leave ko. So, it's up to you and your company kung paano ang pag-uusap nyo doon. Pwede po kasi na ganito. Kung end ng year mo ginamit ang iyong dubulena or ang iyong bakasyon na 25 days, is pwede ka pong mangutang sa susunod na taon. So, for example, binigyan ka na ulit by January, binigyan ka ulit ng panibago, so pwede mo na ulit siyang utangin. Pwede mo siyang gamitin at isama mo sa last year mo para magkaroon ka pa rin ng bayad. What if naman kung halimbawa, meron akong 25 days leave. Ngayon July, kunwari, nagpunta ako ng Paris. So, gumala ako doon within 1 week, nakagamit kunwari ako ng 7 dubulena or 7 bakasyon. Tapos, pagdating ng December, gusto ko pa ulit umuwi ng Pilipinas, makakagamit pa ako ng sabihin natin na nasa 30 na dubulena. For example lang to Ngayon, exceed ka na dun sa 25 days na leave na binigay ni company. Ano yung pwede mong gawin? So, unang-una, kung pumayag si company na kunin yung sa next year mo na dubulena, so para may bayad ka, pwede po yun. Pero kung hindi siya pumayag, no choice ka, kundi no work, no pay ka. So, dun sa nagtanong sa akin kung combine ba yon yung July at saka, or yung August at saka yung December, hindi, combine po siya pagdating sa 25 days leave, pero hindi pwede na hindi mo gagamitin. For example, kagaya ko ngayon, nakadubule na ako ng 2 weeks from July 22 hanggang August 4. So, 2 weeks po yon, 'di ba? Ngayon, kung nakadubule na ako ng 2 weeks, wala akong choice kundi gamitin yun kasi shutdown ng company namin. Anyway, gawa natin to ng part 2, no? Para mas maganda yung explanation ko.